Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, eto na. Senador Marcoleta, may pasabog na. May banat na kay Auntie Claire. Grabe ito mga kababayan. Net 25, may pasabog talaga dito. Binanatan si Auntie Claire. Kasi naman mga kababayan, galing-galingan. Hindi pinag-iisipan kung tama ba ang kanyang sinasabi. Bago magsalita, isipin muna kung mabuti ito. Auntie Claire gustong bugbugin ng mga samahan ng mga guro. Talagang nayari si Auntie Claire kasi kung ano-ano ang lumalabas sa kanyang bibig na tila talagang sinisisi ang mga guro. Ngayon, umiyak si Auntie Claire dito. Biglang kambyo mga kababayan. Talagang gusto pang budulin ang mga teacher dito. Yari, eto na, pasabog ng Net 25. Yari kayo dito, Auntie Claire. Bugbog sarado na naman. Panoorin po natin. Dahil sa kapalpakan ni Auntie Claire, mga guro, gusto nang palayain si Marcoleta. Halaka. Yari. Dahil sa katangahan ng impakta. Mukhang impakta. Yari talaga mga kababayan. The most hated PCO ng palasyo. Talagang bugbog sarado dito. Panoorin natin mga kababayan ko. Ito na po. Talagang hindi na matanggap ng mga taong bayan ang impakta ng palasyo. Ito po. Ano ang ikinagalit ng mga teacher? Ako, ayun na. Kasi parang lumilitaw na yung pamamaril sa Zamboanga ay kasalanan ng mga teacher na nagtuturo ng hindi tamang ugali sa mga estudyante. Mabigat naman yan. Ha? Yan ba ang kanyang tono? Pakinggan natin, ha? Yun ang tono ng sinabi Balikan niya. po natin yung naging statement ni Yusek Claire Castro na naging ugat ng malawakang, ano man tawag dyan? Opinyon. Parang protesta dyan. Oho. Galit na galit ang mga teacher. Ang gusto nga Parang sama ng panahon pala yan. mag-resign na si Nagpupuyos. Yusek Claire Castro. Ayan mga kababayan ko. Yari. Auntie Claire gusto ng sibakin. Gustong bugbugin. Ibig sabihin bugbugin mga kababayan. Gustong iprotesta na palitan na itong impakta. Yari, mga kababayan ko. Galit na galit ang mga teacher. Nako po, mga kababayan, kasi nga wala nang magandang lumalabas sa bibig ni Auntie Claire. Ang baho na. Grabe. Kung ano-ano mga lumalabas. Isisi pa kay Sara. Parang Pastor Abante. Nga. Yari, eto na. Yari kayo dito. May panawagan ng gano'n? Oo. Iba't ibang malalaking Mabigat. organisasyon ng mga guro ito, ha? Oo. Pakinggan nga po natin, balikan natin, ano ba yung sinabi kahapon May kinagalit ng na mga ikinagalit ng mga teacher? Sige nga. po. Isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay.
pagkilala na may assassin at handang pumatay. Subscribe to Shopee VIP with daily 20% off vouchers, free shipping, and free Ayan mga kababayan, isinisi na naman kay Sara. Talaga naman ang bibig ni Auntie Claire. Masamang masama na talaga. Yawa. Grabe talagang bibig ni Auntie Claire. May mema lang, may sabi lang. Talagang sisi dito, sisi doon. Grabe na talaga, kaya nagagalit ang taong bayan eh. Imbes na gumanda ang imahe ni Auntie Claire, gumanda ang imahe ni BBM The Junior, talagang lalong bumabagsak. Yari na, yawa na. Nasaan na ang bayot? Bagay ang Mabigat. binigyan niya ng sabi, ang binanggit ni Nung Jen. bandang huli, gusto niya magpasaring sa pangalawang pangulo. Yun ang kanya sanang pinupuntiri. Pero doon sa bandang Grave una threats kasi... yun di ba? Oo. Yung una ay tungkol, kasi ang sabi niya, ang isa sa nakikitang solusyon, ibig sabihin may problema, di ba? Tama. Ang problema, yung karahasan sa eskwelahan. Oo. Anong solusyon? Ay yun daw mga teacher, ay wag magturo ng Ito to sinabi sige, niyo. sige, banggitin mo. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Ay anong magiging damdamin mo kung ikaw ang teacher na narinig mo yan? Ako mula grade 1 hanggang grade 6. Aywan ko, wala akong teacher na natatandaan ko na nagturo sa akin ng kawalang modo. O Jen, ang lesson natin ngayon tuturuan kitang ng paano maging walang modo, ha? Punta ka rito. May ganun ba? Hindi, dati nga meron pa tayong yung tawag doon, di ba, part ng clearance mo, yung good moral and right conduct. Parang natin, good moral character. Ayan mga kababayan ko. Saan kaya humuhugot si Auntie Claire? Bakit niya nasabi itong mga bagay na ito na tila itinuturo ang mga guro na nagtuturo ng masama sa kanilang mga estudyante? Ibig sabihin may subject 1, subject 2. May subject bang magnakaw? Subject na mangupit? Subject na magsinungaling? Ang subject natin ngayong araw, magsinungaling, magnakaw, magmarites. Ganun ba yun, Auntie Claire? Kaya ka gustong bugbugin ng mga teacher Gusto kang iprotesta, natanggalin ka na diyan sa PCO. Kasi nga mga kababayan, hindi na talaga maganda ang bunganga ni Auntie Claire. Habang tumatagal, bumabaho ang kanyang mga sinasabi. Walang maganda. Imbes na magbigay ng mga solusyon, mga paraan para masugpo ang mga ganitong kriminalidad na nangyayari sa loob ng paaralan, tila naninisi-nisi pa kung sino-sino ang binibintangan. Nagpapasaring pa sa vice-presidente na si Sara, na sinasabi niya tila nakukonsinti, tinotolerate ang mga pagbabanta ng mga pag-death threat, gaya ng nasa gobyerno natin. Tila gusto niyang banggitin si Sara Duterte. Kaya nabugbog ito mga kababayan na-block ayan ng sampal Dito po mga kababayan, talagang habang nagsasalita si Auntie Claire, parang ebak ng aso na mabaho ang kanyang bunganga. Nako po mga kababayan, wala pa akong natatandaan na tinuro ng aking teacher nung ako'y nag-aaral. Wala kahit isa. Lahat magaganda. Sundin ang magulang. Sundin ang nakatatanda. Gumawa ng magagandang pag-uugali. Itong si Auntie Claire, siya yata ang tinuruan ng kanyang teacher dyan sa palasyo na magsalita ng mga ganyan sa tao para kagalitan lalo. Kumukuha-kuha kayo ng tagapagsalita, imbes gumanda ang imahe nyo, kada letra, kada salita ng kanyang bibig, hindi pinag-iisipan,
kung ito ay kagaganda ng imahe ni Da Junior. Bagsak ang rating ni Da Junior. Kaya yon kulelat. Kung dati si Tatay Digong pinupuri, nirerespeto, ginagalang. Kada puntahan niya sa ibang bansa, halos yakapin si Tatay Digong sa sobrang respeto ng kanilang nararamdaman. Pero si Junior, mga kababayan, pag nakita, binabato ng itlog, minumura, pati mga estudyante galit dito. Si Auntie Claire, dinumog doon, kinuyog. Dahil nga, walang kwenta eh. Yan ang sabi ng mga komento. Yan rin ang nakita natin sa TV nung nagpunta si Auntie Claire. Na gustong magpasikat, nagpicture-picture. Nagbablog siya, yun, kinuyog ng mga kababayan natin na galit sa kanila dahil sa ginagawa nila sa taong bayan. Imbes sa flood control, imbestigahan, ipakulong yung mga magnanakaw. Anong ginawa? Si Marcoleta ang pinag-initan, ginipit. Ayun, nakakulong. Pero wag ka, lalaya daw ngayong araw. Yan ang bali-balita. Yawa na naman. Galit na naman ng mga tangalista, bobolista. Nagkakawatak-watak na kayo dahil kayo mismo ang sumisira sa Pilipinas. Binubudol na kayo. Ginagago na kayo. Pinagnanakawan na kayo. Kasama kami. Tuwang-tuwa pa kayo. Kayo ang mga tunay na kulto. Diba mga kababayan ko? Ayan, yarwa kayo. Mga ganun eh. Oo. At maging sa mga susunod na pag-aaral, aywan ko, kung saan nakuha ni Ante. Meron ba kayong teacher, halimbawa si Ante na nagturo ng gano'n, o kaya may nalaman siyang teacher, totoo ba yun? Teacher na nagtuturo daw po sa kanilang estudyante kung papaano maging walang modo. Ayun. Ala ka. Lalong-lalo na sa mga nakatatanda or sa ibang o sa mga ibang tao. Eh, di ba? Ay, ikaw, di ba, pag narinig mo yan, yan kagad ang papasok sa isip mo. Lalo na kung ikaw ay teacher na pagod, kulang ang sahod, Aywan ko na madaming ginagawa. sa hinagap ko, sabi ko nga, sa hinagap, siguro ng mga teacher na nakikinig ngayon sa atin, may pagkakataon kaya sa kanilang buhay bilang isang maestro, dumating kaya kahit saglit lang sa pagkakataon na habang sila nagtuturo, na, ang ngayon dapat wala muna kayong modo. Huwag kayong gagalang Lahat na matatanda dito, lapas tanganin ninyo Nako po. May ganun kaya? Wala nga ganon. Kaya kapag kaya narinig ng teacher, tapos titingnan natin ano ba ang kalagayan ng mga teacher sa Pilipinas, maintindihan mo na magagalit talaga sila di ba? Pero doon sa punto natin, balikan natin. Sunod-kusod kasi yung karahasan. Kung sa ganun na naging kanyang konklusyon, na maril sa Tacloban, etc., hanggang sa nangyari nga kahapon, hindi ko maisip kung paanong pumunta sa ganung konklusyon. Para ang sinasabi niya, kasi may mga teacher na ang natututunan ng mga bata ay pagiging walang modo. Yun nga, walang modo. Kaya, dahil sinabi niya yun dun sa insidente na may pamaril, ang isipin mo, kaya ba nainganyo mamaril yung mga bata ay dahil sa teacher? Hindi ba ganun ang magiging... Ganun ang magiging conclusion mo doon. Ayan mga kababayan. Tila si Auntie Claire ang tinuturuan ng kanyang teacher. Sino kaya ang kanyang teacher, mga kababayan? Taga-palasyo ba? Bisitin mo yung mga tao, galitin mo. Sabihin mo yung mga teacher, walang modo. Nagtuturo sila ng masama sa kanilang mga estudyante. Mamaril sila. Sabihin mo yon. Yawa si Auntie Claire, Siguro, ikaw yung tinuturuan, yung teacher mo. Sino kaya ito? Di ba mga kababayan ko, sino kayang demonyo ang teacher mo? Yawa ka, sabi ni Pedring. Kung ikaw lang yung teacher ko, Auntie Claire, wag na.
magtanim na lang ako ng kamote sa probinsya. Kung ikaw lang yung guro ko, wag na. Baka mapasama yung buhay ko. Wag na, Auntie Claire. Kung ikaw lang yung guro ko, wag na. Magiging guro ng anak ko, wag na. Naku po, mga kababayan, saan kayo nakakaisip sa Auntie Claire? Hindi pinag-iisipan yung kanyang mga sinasabi. Para bang alien ito na walang modo. Yan ang sabi ng mga komento, yawa. Pero, ayoko, sana mali tayo ng ating hinuha. Nelson, ano ha? Paano mali? Paano tayo magkakamali? Siya yung nagsasalita. Hindi ko maubos maisip. Ngayon ko lang nakita yung pinaka-konteksto ng kanyang sinabi. Oo. Kaya pala hindi mo tama yung sinabi mo. Hindi talaga mapipigil ng mga teacher na magagalit o sasama ang loob sa kanila sa pahayag na ito. Tingnan natin ang mga naging reaksyon nila dyan, ha? At hindi pangkaraniwang ano ito, ha? Tagapagsalita ng Pangulo ito. Samantalang kahapon kasi narinig ko yung magalang at mula ngang sa puso, di ba? Taos-pusong pakikiramay. Ang O eto, mga kababayan, may pasabog sa Auntie Claire. Eto ha. Tignan po natin yung pasabog ni Auntie Claire. Eto, tignan nyo mga kababayan ha. Ano kaya ang pasabog ni Auntie Claire? Aba, parang pakapalan ng mukha ito ah. Ang kunat ng mukha ah. Talagang lumalaban na sa Auntie Claire ah. Tignan natin ha. PPA, magbabalik po ang sagan ng mamamayan. Ito po, ito ang pasabog ng Auntie Claire. Nung sabi ng Auntie Claire, mga kababayan, ito po, check natin ha. Anong sinasabi niya? Ito, ano ba ang pasabog ng Auntie Claire? Aba, pakapalan ng mukha ito ah. Ito, panoorin, nanindigan si Palas Press Officer Claire Castro sa nauna niyang pahayag at iginigiit na hindi niya sinisisi ang mga guro. Nako po. Talagang kapalmok sa Auntie Claire. Tignan natin bakit napakakapal ng mukha nito. Ito po. Kung ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, you said? Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klaseng mga nangyayari sa kapwa niyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, you said I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang po kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi
Nagkaroon lang ng maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. Ayan mga kababayan, binabawi niya, hindi daw niya sinisisi ang mga guro. Totoong maliwanag ang pagkakasabi mo kahapon, bobo, sabi ni Marlon Macaraeg. Biglang binawi ang kanyang sariling salita. Ha 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 ha, never daw nanisi. Nako po, may pinagmanahan talaga. Everything is recorded, contradict your own words. AI generated siguro yung kahapon, ante. Bobo ka talaga, sabi. Ha ha ha, may sayad talaga, impacta ka talaga. Hay lang, siguro siya kahapon, kaya yun nasabi niya. Abogado ba yan? Fake news pala yung kahapon. Pinagalitan niya ni BBM. Nako po, yawa na. Natakot kasi. Babatuhin siya ng eraser ng dati niyang teacher. Mag-sorry, magpalusot ang bobo mo. Hindi daw niya sinabi, mga kababayan ko. Auntie Claire, yawa ka, sabi ng mga tao. O, i-check natin. Nasaan na? Grabe mga kababayan, no? Bustos dam mo. Grabe ito. Ayan, grabe ang mga baha ngayon. O, tignan nyo mga kababayan, anong sabi ng Auntie Claire dito? Auntie Claire, sa mga guro. O, hindi daw niya sinabi. Intindihin nyo mga kababayan, ha? O, tignan nyo, ha? Tignan natin kung paano niya sinabi. Mga guro, na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. O, ayan mga kababayan, hindi daw sinisisi. Yusek, Ito na. in Ayaw that lengthy mag-apology. response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi. O, ayan mga kababayan, never daw siyang nanisi. Nako, fake news pala kahapon yun. Bobo. Yan ang sabi ng mga teacher, ang bobo mo, tanga mo. Parang hindi ka abogado, animal. Yan ang sabi mga kababayan. Ng guro, maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede ditong magkaroon ng, sorry for the word, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang. Ayan mga kababayan ko, kayo na humusga ha. Binabawin na niya yung kanyang sinabi. Ginagawa mong bobo mga tao, ginagawa mong mga illiterate, ginagawa mong budol. Yung mga guro, hindi bobo ang mga guro na kagaya mo, abogado ka pa naman. For transparency, for a better democracy, like and share mga kababayan. Salamat po.
Kaya ka nabubuljak eh.